Ito yung tinatawag nilang Lumot Lake guys. So, isang man-made lake. Magkaiba ito sa Caliraya Lake ha. Anyway, magkalapit lang din naman sila. And both matatagpuan dito sa bayan ng Cavinti. Medyo mataas na araw ngayon guys. Hello. Good morning. Ang wrong timing yung island hopping activity natin guys. Ito, maulan no? Sayang. Another maliit guys. Madami talagang tilapia dito. Kaya naman, ma-enjoy natin ang fish feeding. May malaki oh. Of course, pwede na din kayong mag-fishing. Wow! Ang ilan mo na yan na? Sumakay ng bangka para i-enjoy ang kaakit-akit at magagandang mga tanawin. Mag-bird watching at damhin ang payapang lake tour sa napakagandang lawa. Mag-island hopping at tuklasin na din natin kung saan nga ba talaga matatagpuan ang tinatawag nilang Secret River. Ito yung barangay Paduin guys, kung saan matatagpuan yun Secret River ng Cavinti. Akala ko yun na yung Secret River. Meron pa palang mas secret kaysa dito sa pinakala nating Secret River. Magtampisaw, mag-swimming. Ito guys yung Secret River dito. Napakalamig ng tubig. Ito yung mga paddles. Try natin yung kayak nila. Pwede din tayong one-to-sawang kayaking. Wow! Meron din mga balsa to enjoy the majestic lake. Perfect place ito para samantalahin na natin ang family bonding. At ang pinakamasarap sa lahat, damhin lang ang sariwang simoy ng hangin. Magduyan, mag-relax at i-enjoy ang serenity ng lugar. At ang lahat ng yan ay ilan lang sa mga magagandang activities dito na pwedeng-pwede nating sulitin. Welcome to the glamping capital of the Philippines. Welcome to Cavinti. And welcome to Camp Alixo. Good day guys. Today is Saturday and time check is 11 AM na po. And nandito tayo ngayon sa SLEX and we're going to visit Cavinti, particularly yung Lumot Lake. So far wala naman gaanong traffic, kaya lang mukhang may nag-aabang sa ating sama ng panahon. Madilim na po ngayon going to our direction. Sayang naman, mukhang marorong timing pa yata tayo. Oh no! Bihira pa naman tayo magpunta dito. And 2018 pa po yung last natin guys. And this time, doon naman tayo sa Camp Alixo. Anyway, stay tuned lang po kayo at ipapasyal ko kayo kahit rainy season na. Wow! And let's find out what Cavinti has to offer in this episode of Graymoon 16 Vlog. And a half to 3 hours drive or equivalent to 112 kilometers from Manila, mararating natin ang magandang bayan ng Cavinti sa lalawigan ng Laguna.
via SLEX, and exit naman tayo ng Turbina, going all the way to Calamba, Los Baños at marami pang mga bayan-bayan dito along Manila South Road, and of course, their national highway. Expect na din natin yung moderate to heavy flow of traffic sa mga susunod pang bayan gaya ng Bay, Victoria, Pila. Nandyan din ang bayan ng Santa Cruz at Pagsanhan. Medyo traffic ngayon dito guys, and nandito na po tayo sa Pagsanhan, ang tinaguriang tourist capital of Laguna. Ayan, maganda at medyo na-preserve nila yung mga lumang structure dito guys. Ito yung pinakasentro nila dito, and then kakanan na tayo dito I think. Going ito doon sa Welcome Cavinti signage nila. Of course, expect nyo na din na may dadaanan tayong mga twisties, but don't worry dahil moderate lang dito. You can also pin through your Google Map or Waze yung Camp Alexio parking area, and searchable naman po siya guys. Yes, tama kayo. Hanggang parking area lang po tayo dahil we're going to have a boat ride crossing the Lumot Lake, going to Camp Alexio Lake Cabins. Medyo di lang tayo sinuwerte ngayon guys dahil maliligo tayo sa ulan ngayon. Ayan o, tignan nyo, biglang buhos dito. And dito na approaching na tayo sa kanilang parking area. Nandito na nga tayo sa Barangay Bukal guys. Ito yung papasok guys ng lake para magsumakay ng boat. Around 100 meters lang more or less of walking from their parking area, mararating natin ang eskanita na to. And this is our gateway to the lake para sumakay na ng boat. Rainy Saturday afternoon dito sa Lumot Lake. Ayan, may mga ibang turista din dito ngayon. I think sa ibang island nga lang dahil wala naman tayong nakitang ibang sasakyan sa parking ng Camp Alexio. Kasama na pala itong round trip boat transfer sa binayaran nating accommodation guys. Kaya't nating to worry na tayo kundi sumakay na lang ng sumakay, and exclusive po sa atin ito. Wow! Salamat kay Kuya Sammy sa on-time na pagsundo. Wow! Siya yung maasikasong boatman and caretaker ng resort.
Maaga na tayo guys. Wrong timing lang kasi maulan. Maraming naggagandahang resort dito guys tulad niyan. Kaya lang sila, hindi na nila kailangan mag-boat ride dahil accessible sila via land tour. Yan yung Black Lamp Site. And marami pang naggagandahang isla dito. May maliit, may malaki, may private, at may crowded. So, nasa preference nyo naman yan. And medyo mahusok yung bangka namin. Palagay ko lang dito yata sa harap yung Tambucho. Kalmado naman yung lawa maski maulan guys. Yung misis ko lang ang hindi dahil ninenervyos na naman. Approaching na tayo guys Malapit lang guys, 5 minutes boat ride lang pala to halos. Wala pa. Mabilis lang din pala guys, halos wala pang 5 minutes. And sa wakas, narating na din natin ang isla. Sa bungad pa lang, damang-dama na natin yung pambihirang katahimikan and very peaceful ambience dito. Wow! Good afternoon. Agad nga kaming sinalubong ni Ate Marijo para alalayan naman sa mga gamit namin. Sakit ko wala, iwanan ko nyo. Natatawid lang kita. Ayan guys, welcome dito sa Camp Alixo. Ang ganda. And ano nga ba ang maaari nating i-expect dito? Bukod sa luntian at tahimik na kapaligiran, sad to say, kami lang po ang turista dito ngayon. Oh no! Para na rin tayong nagrenta ng isang buong isla guys, kasama walang iba, kundi ang mag-asawang caretaker nito. Sana nga lang di nakakatakot mamaya pagsapit ng gabi. Maulang gabi pa naman mga master, tara check-in na po tayo. And kung kukumustahin nyo naman ang first day namin sa isla, sa kabila ng masamang panahon dito sa Camp Alixo, well, talagang napaka-relaxing naman guys. Eto nga halos parang solong-solo natin ngayon yung buong isla dahil wala masyadong bakasyonista guys. Kaya lang medyo wrong timing dahil tinamaan tayo ng bad weather ngayon guys. Ayan maulan ngayon dito. And since wala na nga tayong magagawang activities, samantalahin na lang natin ang pagre-relax, pagmumuni-muni, magpahinga at kumain na lang po tayo. Nag-order tayo ng pansit guys sa Camp Alixo. Ito yung pansit canton nila. Sayang wala yung pansit lukban. Hindi daw available. Anyway, may baon naman tayo. Partneran na lang natin ng bacon sandwich at syempre, mainit na kape. Meron din silang mga ino-offer na food dito at a reasonable price. From silog meals, soup, noodles, island favorites, may mga veggies din at drinks. Make advance order lang po. At syempre, di mawawala ang specialty ng isla. Walang iba kundi ang tilapia. Fresh from the lake guys. Available po dito. Pwede nating ipaluto. Or kaya naman, tayo na lang ang magluto. Wow! And dahil frustrated nga tayo
sa pagfi-fishing ng tilapia kanina sa maulang lawa. Bukas na lang tayo babawi. For the meantime, mag-ihaw na lang muna tayo ng liempo, ng hotdog, at kung ano-ano pa for our dinner for tonight. Wow! Wala na ngang ibang masarap gawin guys pag umuulan, kundi ang kumain na lang ng kumain. Wow! Ayan guys, para may idea kayo sa evening ambience dito sa Camp Alexio. Yan, patuloy pa rin yun pag ulan ngayon. Ayan, maliwanag dito sa gabi. Kahit kami lang ang tao ngayon dito, di naman nakakatakot dahil may mga kalapit lang din tayong isla and well lighted naman dito. Ayan yung mga kapitbahay nating isla guys, yung mga may ilaw na yun, nakikita nyo. Ayan yung mga kapitbahay natin na isla. Ito yung evening ambience dito pag walang tao. Kami lang yung tao guys. Ayun yung cabin, yung villa namin, no. Napakatahimik nga lang at napakaraming palaka sa paligid. Anyway, part yan ng bakasyon natin dito. So at least naipakita ko sa inyo yung evening ambience dito. Maganda naman guys. Tayo sa Camp Alexio. Ito yung atmosphere dito ngayon. Napaka-payapa ng vibes, napaka-tahimik, at yan, ang ganda ng umaga. Umpisahan natin guys sa isang mainit na kape, isang simpleng breakfast by the lake para sa isang magandang umaga kasama ang ating pamilya. Wow! Tara, kain muna tayo guys, and later on, itutur ko kayo dito sa napakagandang isla ng Camp Alexio. Wow! To where the shimmering waters of the lake invites us to explore its serene beauty. Welcome to a place where nature, tranquility, and man-made wonders harmoniously blend. Welcome to Camp Alexio. Good morning guys. Napakasarap pala talagang mag-stay dito sa isla. Iba yung island vibes eh. Talagang napakatahimik, payapa, relaxing, at napaka-fresh ng air. Napakaganda rin ng view dito guys. Ang daming magagandang tanawin at talagang marirelax at magkakaroon ka ng peace of mind. And napakadami din island dito guys. Ayan no, may maliit, may malaki, may mga private, at may medyo private naman katulad nito. Anyway, depende naman yan sa preference nyo. Di naman siya ganun kalaki guys. Actually, maliit nga lang. At hindi gaanong overcrowded. Para masubukan naman natin ang island living. Wow! Isang tahimik, payapa, at relaxing na bakasyon.
In fact, para nga tayong nagrenta ng isang buong isla ngayon. Natsambahan natin, guys. Dito guys, meron silang 4 na mga cozy glamping cabin. Very relaxing. Tingnan nyo dito sa part na to. Kaya kung mahilig kayo mag-glamping, this is the place for you. Ito yung cabin 1, cabin 2. Of course, meron din 3 hanggang 4. Silipin natin yung cabin 1 nila. Actually, pareho lang sila ng cabin 2. Typical yan, guys. Medyo di lang nakaayos ngayon. Anyway, okay naman siya. Meron na ditong floor mattress. Good for 2 packs. Pwede hanggang 3 dito. Fun room lang po ito. And base price niya is 1,800 pesos for 2. And additional 400 pesos na lang po for extra packs. Maximum capacity ng kubo hanggang 3. Ito naman yung maganda nilang cabin 3. Meron siyang sariling veranda. Pwedeng magkape-kape. At mukhang presko talaga dito. Kaya naman nito mag-accommodate up to 4 packs. 2,200 lang ang base price nito for 2 packs and additional 400 naman kung may extra packs kayo. Goods na din for small family. Then, ito naman yung kanilang cabin 4 guys. Up to 6 packs naman ang kayang i-accommodate nito. Ayan, meron na din siyang sariling dining area dito. Parang open type cottage lang siya na may kwarto. Wow! 2,000 pesos po ang base price for 2 and additional 400 pesos naman para sa extra packs. Lahat ng glamping cabin and cabana nila dito guys ay fun room lang and floor mattress only. But don't worry, dahil presko, cozy, at madalas malamig naman ang klima dito. Pwede na din natin gamitin ng mga common areas, especially itong mga hammock dito. Ito naman ang kanilang pavilion, kung saan pwede tayong tumambay, magkape-kape, magkwentuhan, food preparation, basta't see to eat, na di tayo makakaabala ng ibang guests guys. Anyway, ito ay para naman sa lahat. Katabi naman nito, yung kanilang common toilet and bath. May 2 cubicle dito na katabi ng kanilang common kitchen, and may additional cubicle pa din doon. Malinis, maayos ang supply ng tubig. May mga bidet, nothing fancy, importante, maayos at komportable. And kung kitchen naman ang pag-uusapan, meron din silang common kitchen dito, near their pavilion. Medyo maliit nga lang, pero almost kumpleto din naman guys. Huwag lang nating kalimutan ligpitin every time matapos nating gamitin. Ito naman yung 2 lake cabin nila. This is lakeside. May kanya-kanyang mga hagdan going to each room. At may kanya-kanya na ding dining area dito sa ilalim. Good for 6 packs po ito. 2,200 ang base price niya. For 2 lang po yun. Plus 400 pesos na naman every extra.
Ayan, may balkonahe na din siya dito. Tamang-tama yan if you really love watching the majestic lake, ang Lumut Lake. Fun room lang po ito with floor mattress na din. So dito back to back lake tayo. Maganda din ang view dito sa kabilang side, guys. Malawak din and ang gaganda ng greenery. Yan oh, natural landscape ng lugar. Talagang panalo. Andito po yung additional 3 cubicles of common toilet. Bale, a total of 5. Yan, dyan tayo mag-fishing later on, guys. Marami daw pong tilapia sa mga fish pond dyan. Wow! Ito po yung bangka nila dito and daungan ni Kuya Sammy para sumundo at maghatid ng mga guests from parking going here and vice versa. Ito yung kubo dito. Ito naman yung kanilang pinaka front desk. May maliit silang store dito for our basic needs gaya ng water, soft drinks at kung ano-ano pa. Ang sarap talaga ng hangin dito at napakalamig ng umaga, guys. And dito, approaching naman tayo sa biggest accommodation nila dito. And dito yung Nara Villa. Tara, silipin natin dito. Madami lang silang sampay ngayon dahil wala naman tao. Ito yung Nara Villa. Ang ganda din pala ng scenery dito. And parang mas private yung vibes. Mas tahimik. Ayan guys, oh, may floating veranda sila dito. Sayang nga lang at di nakaset up ngayon. Parang napakasarap yatang mag-outdoor dining dito. Lalo na pag pa-sunset na. Wow! Ang presko dito guys dahil napakaluntian kasi ng kapaligiran. Ayan, may gazebo pa sila dito. And ito yung mga magagandang landscape na nakapalibot dito sa Nara Villa. Malayo ito sa ingay ng mga campers mula doon sa kabilang side ng isla kung saan tayo nandoon. Imagine pag may maraming guests doon, especially during peak season. Unlike dito, talagang solong-solo natin itong side na ito. Wow! Good for 14 packs daw po guys, itong Nara Villa. With 3 bedroom na siya and may attic pa. 5,500 po ang base price for 2 and additional 500 na lang per head in excess. Maximum of 14. Ito ang pinakaunang-una niyong ano dito, accommodation. Sa bahay ng may-ari siguro to, no? Ang sarili na ito dati sir, yung walang susi sir. Anong kuryente nyo dito, kuya? Solar ba yan? Kuryente talaga. Kuryente talaga? Halos magkalapit lang ang presyo nito sa Lake Villa, no? Oo, halos pareho lang po. Mayroon si Ado sir, dalawa dyan sa loob. Ito yung bedroom. Ito may aircon. Ang malaking grupo to, no? And air conditioned na siya, guys. Oh. Ito yung kanilang Nara Villa. Hindi nga lang na-prepare ngayon. So ito yung may maliit na sala dito. Kusina kompleto. Malaking range. May microwave, toaster, and rice cooker. Meron din kettle. Kompleto sa mga cutleries, mga utensils. Oh, meron pa pala isang dining area dito. Ano to ba? Parang bakasyonan lang ng may-ari dati. Oh, may attic pa pala. Pasad yung pamakahiga sir. Ang ganda pala nito kung ano, no? Ay, naka-prepare. 4,500 na, 5,000. 5,000? 5,000 yung extra. Yung isa 400 extra pa. Pag nakabukas yan mga bintana, ang ganda.
Maganda yung mga phone dyan siya, makakapal. Ang problema lang dito, kuya, maraming maraming insekto, gamo-gamo, no? Ano, experience siya. Mayroon kang pampaging eh. Pag napagingan, wala po yan. Ubus yun. Hindi ko lang napagingan pa ako na. Pero ang ganda pagka nakabukas itong mga ang ganda nitong unit na to. Ayan, tabing lawa talaga, oh. Naliliguan talaga itong lake na to, kuya? Maliguan siya, malinis yan. Pinapaliguan. Dito talagang private ka kasi malayo ka dun sa mga campers dun na talagang halos solo mo na to. Meron ditong balkonahe, guys, oh. Sarap mag-relax. Ayan, siya talagang antique yung bahay. Anong year pa tong nag-open tong Camp Alixo? 6 years na yata siya. 6 years pa lang. Mga before pandemic pala ito nag-umpisa. Oo. Kaya ng 10 dito kung mga bata, ah. Okay, gagawin sir. Maraming phone kami doon nakatabi eh. Lalatago lang ng phone. Minsan dito naman dito yung iba, yung gusto talaga dito lahat. Dito po naglalatag lang ng phone. After nating ma-check ang kanilang Nara Villa, guys, check naman natin yung tinuluyan namin. Tara, approaching na tayo sa ating Lakeview Villa. Good for 2 up to 10 person ang maximum capacity nito. And ang base price is 5,000. Additional 500 naman tayo for every excess. Maximum of 10 packs. Tara, silipin natin, guys. Anong papa? Silipin natin tong kanilang Lakeview Villa, guys. Ito yung second to the largest na accommodation nila dito. It can fit 6 to 10 person. Double size bed. Ito, sofa bed. So, meron siyang maliit na bar counter dito. Yeah, may electric fan naman. Actually, hindi na natin kailangan, guys, dahil naka-aircon na tayo. So, may attic siya. May loft type villa. Ayan, may okay naman. Well lighted naman siya. So yan, may mga toiletries na dito. May maliit na mirror. So ito yung kanyang sink. And this one is going to the service area to, guys. Yan. Ito yung common kitchen ng mga campers, ng mga nagka-camping. So ito naman yung kanyang toilet. Very basic lang, importante, maayos, and functional. Nagpa-function naman, so meron siyang water heater. Ayan, naka-rain shower na with telephone shower. Of course, may faucet. Ayan, may mga soap holder siya. Importante yan. Ito, meron tayong sabitan dito and towel rack. Naka-bidet na rin siya. So far, andito naman yung basic, guys. Meron tayong mini refrigerator under the kanilang ladder. Ito yung kanilang ladder going to attic. So ito yung basic na kitchen nila. Medyo may kalihitan pero okay naman dahil hindi naman tayo mag-heavy cooking dito. So provided din meron dito 2 mugs for coffee. So kumpleto din naman ang kanilang mga cutleries. May mga utensils, may plate. Ito may rice cooker na. Provided na rin to, guys. Isa nga lang. So kung mauubos, bibili kayo ng another. So ito meron ditong kettle.
So yan, kung bubuklatin natin yan, another double size bed yan. A total of 4. Tapos kung may mga kids kayo, medyo dahan-dahan lang dito guys dahil medyo maliliit yung step. Yan. Air condition na siya guys. Yan, may dalawang double floor mattress dito plus ito, kung i-open nyo pa to, nasa sa inyo. So ito yung kanilang desk lamp na naging floor lamp dahil sa liit ng headroom dito. Kasi nga loft type. Meron din ditong cute na electric fan pa. Just in case kulang pa kayo sa lamig. So far, panalo tong villa na to guys. So ito yung itsura niya from mula dito sa taas. Yan. Tanaw na tanaw natin dyan yung lake oh. Nandito tayo sa lakefront. Meron tayong puno dito. Cute naman yung kanilang partition. Ito yata yung mga produkto na galing sa lake. Yan, may mga suso, mga shells. Halo-halo yan guys. Ewan ko. Gawa-gawa yata nila to. Ito yung mga creativity ng mga Pinoy. Yan, imagine yung napakagandang view ng lake. Tahimik. Yan. Naririnig niyo yung ingay sa kabilang isla guys ng aso. Yung tahol ng aso. Oh. Naririnig niyo yung tugtog sa kabilang isla. So far, nag-enjoy naman kami sa stay namin dito. And bukod sa mura at magaganda nilang mga cabin at villa, ano-ano pa nga ba ang mga pwede nating gawin dito guys? Ito yung mga paddle. Try natin yung kayak nila. Of course, i-enjoy po natin ang kanilang free kayak. Mag-unli kayak tayo. May mga paddleboard at balsa din. Ito yung isa sa mga magagandang activity na pwede nating gawin dito guys. Yun, gamitin itong mga kayak na to. Wala tayong magiging kaagaw dahil wala tao ngayon. Tayo lang. May dalawa silang kayak dito. May dalawa silang kayak dito. So, solong-solo natin. Ayan, gaganda ng mga ibon. Available naman and free use ang mga life jacket nila every time magwa-water activities tayo. Ito naman yung mga life vest na ginagamit ng mga guests dito pagka gumagawa sila ng activities. Gaya ng kayaking, magsiswimming kayo dyan sa lake. Ayan yung mga life vest guys. Ba't hindi siya nahuli? And para naman sa mga fishing activities na siguradong kagigiliwan ng mga kids. Wow! Available po dito at 170 pesos per kilo ang mahuhuli nating mga tilapia. Just don't hesitate lang po to ask Kuya Sammy or Ate Marijo. Kapatid niya hawak-hawak malapit na sa bibig. And for island hopping and secret river tour, I think isa sila sa nag-o-offer dito guys ng murang tour. Wow! Ano yung island ng mga island hopping nyo? Mga short island hopping? Sa Secret River siya. Magkano yung ganon? Pag maraming share 2.5, Ilang minutes yun? 35 minutes drive papunta doon sir, 35 minutes rin pabalik, isang oras at 10 minutes. So sa condition kahapon na puro ulan, maganda naman kaya ngayon? Oo, maganda sir. Maraming tao ngayon doon yan. Basta linggo, Sabado, dami na linggo. Pag kaming 5, magkano? Yung pinakababa namin single sir ay 1.8. 1.8, 5 na kami noon. Opo. May mga kasamang ano na yun, yung daong-daong sa island, kunwari. Yun, may makita lang tayo magandang island, pwede bang pasyalan, gano'n? But for now, let's keep it secret muna. And for complete detail ng mga activities,
prices and destination dito. Gagawan ko na lang ito guys ng separate episode. Wow! Abangan nyo na lang po, may Lumot Lake Adventure. Sana magkita-kita tayong muli guys. So far, okay naman yung naging stay natin dito. Na-enjoy natin yung ambience, na-enjoy natin yung view, na-enjoy natin yung mga activities. Lahat ng expectation natin is na-meet naman ng place. Medyo na wrong timing lang tayo kahapon dahil inulan tayo guys. Kaya nagkulong lang kami sa aming villa. Hindi kami nakapag-activities kahapon and nabasa kami ng ulan pagdating dito. From the parking, lalong lumakas habang tumatawid kami ng lawa. Ayon. Kaya medyo hindi namin na-enjoy yung first day namin. So far, panalo naman yung stay namin dito. And this is my Cavinti adventure dito sa Camp Alexio. Once again guys, this is Graymoon 16. Maraming salamat sa panonood at pakikinig nyo. Thank you.